What's up mga kasnuman? Sagutan natin yung chapter 2 sa quiz 1 natin ng hydraulic. So chapter 2 yung topic. So ito number 1. The hydraulic press is shown is filled with a liquid A with specific gravity of 8/7 sa case ko, neglecting the weight of the two pistons. What force F in kilonewtons on the handle? Ito yun, tinatanong. Ano daw yung force na kailangan dito para ma-handle yung support na ito, which is xy kilonewton. In my case, 8 times 7, 56 kilonewtons. And then number 2, ito yung letter A. Letter B, ang hinahanap is pressure 350 meter below the 25 mm diameter piston. So ito yung 25 mm diameter piston, 350 meters below, which is ito na. So ano yung pressure dito? Sabihin natin P1. So sabihin natin F1 to. So yung problem na to, analyze natin kung paano siya nag-work. So meron tayo ditong weight na tutulak dun sa tubig. Magkukos siya ng pressure. And then isa na yun. Yun na yung unang pressure na magkukos. And then meron pa tayo ditong liquid which is at this shape. So ang rule sa liquid is pababa ng pababa, pataas ng pataas yung pressure. Ibig sabihin, mayroon din tayo dito na pressure difference, which is pwede na natin to i-cut like this. So same yung pressure dito sa line na to. So kapag kina natin yung sabihin natin P2 dito, ito na rin yung P2 na to. So ang tendency kasi ng liquid is, since nasa taas to, so mas marami siyang laman, tendency niyan is bumaba dito tapos tumaas dito para maging equal yung level niya. So ibig sabihin yung pressure na yun is magkukos ng force pataas dito, and then idagdag mo to, magkukos din siya ng force, which is dito na yun, yung force na to matatransfer ibang direction para yan. So ito yung tawagin nating F2. So dahil dito sa weight na to tsaka dun sa pressure difference na to, magkakaroon ng force dito na F2 kasi itutulak ng tubig itong piston na to pataas. So solvable tong F2 na to. After natin masolve ng F2, we can now solve for F1 gamit ang equilibrium ng moment. As you can see, nandito yung piston, sabihin natin point O, and then we can say that summation of moment at O is equal to 0. So anong mga force natin? Itong F2 tsaka itong F1. So F2, palit mo tayo, F2 multiplied by, ang moment arm na is 10x. So in my case, ang x is 8, so 8 mm. 80 is equal to F1 times moment arm niya is from here hanggang dito, which is 80 plus 70, magiging 150 mm. So makakancel yung mm, so no need to write. So ang next step natin is kailangan natin yung F2 solve for real. So kailangan natin yung value ng F2. So ang step na nakikita ko is convert muna sa pressure itong weight na galing sa 56 kilonewtons. So para ma-convert yun, P is equal to F over A, which is 56 kilonewton divided by area nito, which is circular kasi may diameter. So pi over 4 diameter squared. So itong mm na to, convert ko na agad sa meters para ang sagot is kilonewton per square meter, which is diretso sa
kilopascals. So, sagot dito is 56 over pi over 4 12675. Store natin sa A. Okay lang kahit hindi na mag-round. Sige, round natin. And then, ito na yan. P1. Or sabi natin PA. So, para makuha yung P2, yung difference lang nito, which is P2 is equal to the initial pressure, which is PA, plus yung gamma H. So, yung gamma H is, pwede natin sabihin S gamma water times height. Ang S niya is 8 over 7 gamma water. Sulat natin yung units para sure. And then height niya is 250 mm. Convert din natin sa meters. Nakakancel yung meters, m squared. So, kPa din yung result niya. So, add natin. So, A plus 8 over 7, 9.81, 0.25. Ito na yung P2. A plus yan 7.9. So store natin sa B. So meron na tayong P2, babalik na natin siya sa force. Yung pressure na to over this area magiging force. So ang force is F2 na to, diretso. Magiging PA, which is itong P2. So yan ay yung B, add natin yung or multiply natin yung area ng 25 mm. Pi over 4. So naka-kPa to. Tapos ito dapat ay naka-m squared para makancel yung m squared. Kilonewton yung matitira. Pi over 4 times diameter squared. Yan. Yung sagot is 6.223 or 224. So F2 store natin naman sa C. So nahanap na natin yung F2. Pwede na tayong bumalik dito. So dito C times 80 equals F1 times 150. So C 80 over 150. This is the answer. 3.3193 kilonewtons for letter A. And then punta tayo sa letter B. Determine the pressure 350 meter below the 25. So, dalawang way yan. Pwedeng mag-start tayo dito, pwedeng mag-start dito. So, ang PA natin, may value tayo ng PA, no? Nasaan na yan? PA natin is ito, no? PA yan. So, pwede gamitin natin yung PA. Plus tayo ng from here to here naman yung kukunin nating pressure. So, ganun ulit.
S gamma is 8 over 7, 9.81. And then, ang magiging H niya is 250 plus 350. Magiging 0.6 meters. So, naka-KPA din ang result nito. Then, solve natin. A plus 8 over 7, 9.81, 0.6. So, the answer is 12682.5339 kPa. That's for letter B. So, yun guys for number 1. Number 2, next video na lang.